Sa pusod ng kabundukang tinatawag na Kalantian, may isang baryong payapa at tahimik. Barangay Maluluyon. Dito naninirahan si Tomas, isang binatang magsasaka na kilala hindi lamang sa kanyang sipag at kabutihan, kundi sa kanyang lahing may dugo ng sinaunang albularyo. Namana niya ito sa kanyang yumaong lolo na si Mang Agurang, isang dakilang manggagamot noong kanyang kapanahunan. Bagamat hindi pa ganap na albularyo si Tomas, likas na sa kanya ang kahusayan sa paghilom ng sugat gamit ang mga halamang gamot at ang kakaibang pakiramdam sa paligid tuwing may kakaibang enerhiya sa hangin. Isang gabi, habang abala si Tomas sa pagpapakain ng kanyang mga alagang hayop, napansin niyang malamlam ang buwan. Parang may ulap na hindi pangkaraniwan ang bumabalot dito. Mula sa kawayanan sa likod ng kanyang maliit na kubo, bigla siyang nakarinig ng mahinang iyak. Hindi ito iyak ng bata o hayop, kundi ng isang nilalang na tila humihingi ng tulong. Sa kabila ng pangambang maaaring ito'y panlilin lang ng masasamang engkanto, sinundan ni Tomas ang pinanggalingan ng tinig. Bit-bit ang kanyang itak at isang supot ng pinatuyong dahon ng sambong at dangla, pumasok siya sa masukal na bahagi ng gubat. Maya-maya, natagpuan niya ang isang maliit na nilalang na halos kasing tangkad lamang ng kanyang tuhod. Isa itong buntis na duwende. Ang kutis ay parang ginto, ang buhok ay mahaba at pilak ang kulay, at sa kanyang mga matay namumutawi ang takot at pagod. "Ako si Kalindang," mahinang wika ng duwende. "Ako'y buntis at hinahabol ng mga mambabarang at masamang engkanto. Gusto nilang kunin ang mutya na nasa loob ng aking sinapupunan." Nagulantang si Tomas. "Mutya? Anong klasing mutya?" Isang banal na butil ng liwanag mula sa punong banwak, ang pinagmumulan ng balanse sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga engkanto. "Ang anak ko, pag iniluwal, tagapangalaga sana ng kalikasan at paghilom." Ngunit gustong agawin ito ng mga kasamahan ng dating albularyong si Bangkilan, isang makapangyarihang mambabarang na pinalayas ng mga diwata noon. Bumalik sila, at ngayon, sinisira nila ang katawan ng tao gamit ang sakit at lason. Hindi makapagsalita si Tomas sa una. Hindi siya sanay sa mga kwentong tulad nito sa totoong buhay. Ngunit ramdam niyang totoo ang sinasabi ni Kalindang. Ang hangin sa paligid ay malamig at mabigat, na tila may masamang aninong sumusubaybay. "Kung ikaw ay may dugo ng albularyo," patuloy ni Kalindang, "ikaw lang ang makakatulong sa amin. Marami na silang pininsala, pati mga mabubuting engkanto'y pinahihirapan nila. Kailangan naming ipagtanggol ang mutya at kailangan ka namin." Tahimik si Tomas. Tumingin siya sa langit, sa buwan na tila patuloy na nagbabadya ng panganib. "Kung ganon," sabi ni Tomas, matapos ang ilang sandali, "dito ka muna manirahan. May mga lumang anting-anting si Lolo sa lumang baul. Maghahanap ako ng paraan para maprotektahan ka. At kung kailangang harapin ang mga mambabarang at masamang engkanto, handa akong ipaglaban ang katarungan." Napaluha si Kalindang, hindi sa takot kundi sa pag-asa. Sa kabila ng panganib, nagningning ang liwanag sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Tomas. Hindi na siya nakatulog ng maayos matapos niyang dalhin si Kalindang sa lihim na silid sa ilalim ng kanyang kamalig. Isang maliit na kuweba na noon pa man ay pinaniniwalaang may lakas na pananggalang sa mga nilalang na hindi makatao. Doon niya piniling pansamantalang pagtaguan ang buntis na duwende habang iniisip kung paano siya tutulungan. Pumasok si Tomas sa silid ni Mang Agurang, na ngayon ay isang altar ng alaala. Sa gitna ng silid ay naroon ang isang lumang baul na gawa sa nara at nililok ng mga simbolo ng mga sinaunang albularyo: mata, punong kahoy, bituin, at araw. May mga anting-anting na nakasabit sa kisame at may mga tuyong dahon sa bawat sulok ng kwarto. Dahan-dahang binuksan ni Tomas ang baul. Mula sa loob ay sumambulat ang amoy ng mga lumang halamang gamot at insenso. Naroon ang ilang mahahalagang bagay ni Mang Agurang: isang libro ng orasyon, isang maliit na botelya ng langis na ginawang mula sa 5 ulit na bagyo, ilang mutya ng gubat,
at isang pulang tela na may bordang sigil ng proteksyon. Kinuha ni Tomas ang libro at binuklat ito. Tumambad sa kanya ang pahina ng mga orasyon pang depensa. Isa rito ay para sa paglikha ng panangga laban sa masamang espiritu, isa naman ay pangbura ng sumpa. Ngunit ang pinakatumatak sa kanya ay ang tinatawag na panawagan ng apoy ng katauhan. Isang dasal na sinasabing nagising sa nakatagong kapangyarihan ng sinumang may lahing albularyo. Tila ito ang kailangan ko, bulong ni Tomas habang sinusuri ang nilalaman. Sa di kalayuan, mula sa hangganan ng kagubatan, isang nilalang ang tahimik na nagmamasid. Isa siyang mambabarang na may maitim na balabal, may pulang tali sa leeg, at hawak ang isang hawla ng mga pinatuyong uwak. Siya si Gundoy, alagad ng albularyong mambabarang na si Bangkilan. Mabaho ang amoy ng lumang sigil, bulong ni Gundoy sa sarili. At may nilalang tayong dapat kunin sa kubong iyon. Ilang oras pa ang lumipas. Habang abala si Tomas sa pagbasa ng mga orasyon, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Bumuka ang bintana kahit ito'y sarado. Pumuti ang liwanag ng araw at napalitan ng malamig at malagim na hangin. May narinig siyang kaluskos sa labas, mga yapak ng hayop na tila maraming paa. At sa kanyang bintana, isang anino ang humabol ng tingin. Hindi tao, hindi hayop. Mabilis na kinuha ni Tomas ang isa sa mga mutya mula sa baul at itinupi ang pulang tela. Lumabas siya ng bahay, hawak ang langis sa kanang kamay at ang itak sa kaliwa. Nang makarating siya sa harap ng kanyang kubo, huminto siya at tumitig sa makapal na bahagi ng kawayanan. Walang lugar dito ang mga gumagambala sa mga walang kasalanan, sigaw ni Tomas. Mula sa kadiliman, isang nilalang na may katawan ng tao pero mukhang gagamba ang lumitaw. Isa itong alagad na engkanto ni Bangkilan. May 8 mata, habang ang bunganga ay may mahahabang pangil. Isuko mo ang buntis na duwende, sabi ng nilalang sa tinig na parang huni ng insekto. Kailangan namin ang mutya sa kanyang sinapupunan. Walang saysay ang paglaban mo, Tomas. Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, inikot niya ang mutya sa kanyang palad at binigkas ang unang bahagi ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag at dugo ng aking mga ninuno, iniuutos ko, lumayas ka sa lugar na ito, tagapagdala ng sakit at kadiliman. Biglang nagnining ang mutya sa kanyang palad at sumambulat mula rito ang liwanag na kulay ginto. Napaatras ang nilalang, napasigaw at naglaho sa hangin na parang usok. Napaupo si Tomas sa pagod. Pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Isa pa lang iyon sa mga alagad. At sa gabing darating, marahil, babalik sila. Mas marami, mas mapanganib. Sa gitna ng malamig na gabi, habang tahimik ang paligid at ang buwan ay muling natakpan ng mga ulap, si Kalindang ay nanaginip. Sa kanyang panaginip, siya ay nasa gitna ng isang mahiwagang gubat, isang lugar na tila hindi siya estranghero. Ang mga puno ay napakataas. Ang mga dahon ay kumikislap na parang may sariling liwanag at sa hangin ay may musika, awitin ng mga diwata. Sa gitna ng gubat, may isang punong mas mataas pa sa iba, ang punong banwak. Ito ang sinasabing sagradong puno na tanging binabantayan ng mga nilalang na tagapangalaga ng balanse ng kalikasan at espiritu. Sa ilalim ng punong iyon, may isang kristal na nakabaon sa lupa, tila naglalaman ng purong liwanag. Sa panaginip, nilapitan ni Kalindang ang punong ito. Mula sa kanyang sinapupunan ay nagliwanag ang kanyang tiyan. Tanda na ang mutya ay kumikilos na para bang kinikilala ang lugar. Isang matandang duwende ang biglang lumitaw. May balbas na abot dibdib at suot ang tunikong gawa sa balat ng punong kahoy. Kalindang, wika ng matanda. Ang iyong anak ay tagapangalaga ng bagong siglong magtatanggol sa ating mundo. Ngunit ang mga nilalang ng kadiliman ay nais ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang balanse. Sagot ni Kalindang, paano ko siya mapoprotektahan? Ako'y nagtatago at ang aking katawan ay mahina. Ang magsasakang kasama mo ay hindi pangkaraniwan, wika ng matanda. Ang kanyang lahi ay pinagpala.
Ngunit kailangan ninyong marating ang pusod ng banwak bago siya isilang. Doon lamang siya ligtas. Kung mailuluwal ang mutya sa lugar ng kasinungalingan, magbubukas ito ng lagusan para sa mga nilalang ng kadiliman. Nang magising si Kalindang, lumuluha ang kanyang mga mata. Tumitibok ang kanyang tiyan. Mas mabilis, mas mabigat. Tila ang mutya ay tumutugon sa panaginip. Agad siyang tumayo at bumaba mula sa kuweba sa ilalim ng kamalig. Tinawag si Tomas na noon ay abala sa pag-aayos ng mga halamang panlaban sa paligid ng kanyang bahay. Tomas, nanginginig ang tinig ni Kalindang. Kailangan nating makarating sa gubat ng banwak. Hindi ako ligtas dito. Hindi ligtas ang aking anak. Tiningnan siya ni Tomas. Hawak-hawak pa ang pinulbos na dahon ng sampasampalukan. Ang gubat na iyon ay nasa paanan ng bulubunduking walang pangalan. Delikado ang daan at naroon ang mga engkantong tinapakan ni Bangkilan noon. Hindi tayo makakadaan basta-basta. Ngunit wala tayong ibang pagpipilian. Mariing sagot ng duwende. Kung hindi tayo makarating roon bago ko isilang ang anak ko, mawawala ang mutya sa liwanag at magagamit ito ng kasamaan. Tahimik si Tomas. Nakatingin sa silangan, sa malalayong bundok na natatakpan ng ulap. Sa kanyang isipan, naroon ang mga kwento ng kanyang lolo Agurang tungkol sa gubat ng banwak. Sagradong lugar, pinagbawal sa mga tao. Ngunit kung ang panaginip ng duwende ay totoo, kung totoo ngang ang kanyang dinadala ay susi sa balanse ng daigdig, wala siyang pagpipilian kundi sundin ang tawag ng tadhana. Kinagabihan, inihanda ni Tomas ang lahat ng kailangan. Pagkaing tuyo, halamang gamot, mga anting-anting, tubig mula sa ilog ng Dalakitnon, at ang librong orasyon ni Mang Agurang. Isinuot niya ang pulang tela sa kanyang baywang at isinabit sa leeg ang mutyang may selyong pangontra sa engkanto. Sa di kalayuan, nagtipon naman ang mga alagad ni Bangkilan sa isang lihim na yungib. Nandoon si Nagundoy, ang lalaking may balat-ibon na mambabarang, at si Salar, isang engkantong may kapangyarihang baluktutin ang alaala ng tao. Ipinakita ng huni ng mga uwak ang landas ng buntis, wika ni Gundoy. Papalapit na sila sa gubat ng banwak. Hindi sila maaaring makarating roon. Anang isang boses na dumagundong mula sa pader ng kuweba. Lumabas mula sa anino si Bangkilan, ang dating albularyong itinakwil ng mga diwata at ginawang mambabarang. Ang kanyang mukha ay kalahating tao, kalahating uod, at sa kanyang likod ay may mga alitaptap na itim na umiikot na parang mga multo. Ang mutya ay sa atin. Ang sanggol na iyon ay magiging sisidlan ng kadiliman. At kung isisilang sa kamay ng liwanag, mawawala ang ating lakas. Hindi iyon dapat mangyari. Sa dilim ng gabi, nagsimula ang isang paglalakbay. Isang buntis na duwende, isang magsasakang tagapagdala ng liwanag, at ang mga kalabang patuloy na sumusunod. Bago makarating sa gubat ng banwak, kailangang tawirin ni Tomas at Kalindang ang isang lugar na kinatatakutan kahit ng matatandang albularyo, ang gubat ng kalimot. Ayon sa matatanda, sino mang pumasok dito ay unti-unting nakakalimot kung sino sila, kung saan sila galing, at kung ano ang kanilang layunin. Isa itong lugar na nilason ng masamang diwang na iwan ng mga dating albularyong nagtaksil sa liwanag. Bandang hapon nang marating nila ang hangganan ng gubat, ang mga puno rito ay liko-liko, ang mga dahon ay kulay abo, at sa hangin ay may halimuyak na parang bulok na bulaklak. Umihip ang malamig na simoy na tila may dalang bulong, mga tinig na mahina ngunit paulit-ulit. Pagpasok natin dito, babala ni Tomas, kailangang manatili tayong magkausap. Kapag humiwalay tayo sa isa't isa, baka hindi na natin matandaan kung bakit tayo narito. Tumango si Kalindang, hawak-hawak ang tiyan na lalong bumibigat. Ramdam niyang palapit na ng palapit ang pagsilang. Nagsimula ang kanilang paglalakad. Sa bawat hakbang, tila may nagbabago sa paligid. Ang mga anyo ng puno ay umiikot, ang liwanag ay hindi na tumatama sa balat, at ang mga anino ay tila may sariling kilos. Minsan ay naririnig ni Tomas ang boses ng kanyang yumaong ina. Minsan naman, tila siya ay nasa kanyang kabataan, nakikipaglaro sa mga nawawalang pinsan.
Kalimutan mo ang lahat, Tomas. Dito ka lang. Payapa rito. Bulong ng mga tinig sa hangin. Sandali siyang napatigil, ngunit agad niyang kinuyom ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Hindi, may dahilan ako, may tungkulin ako. Sa tabi niya, napansin niyang si Kalindang ay tila inaantok, nanginginig at nagsisimulang tumitig sa kawalan. Kalindang! Sigaw ni Tomas, sabay hawak sa braso nito. Huwag kang makikinig sa mga bulong. Naririnig ko ang aking ina. Anas ni Kalindang. Tinuturo niya ang tahanan namin. Gusto kong umuwi. Napansin ni Tomas na ang mutya sa kanyang palad ay muling kumikislap. Mabilis niyang dinukot ang pulang tela at tinakpan ang mata ni Kalindang. Sabay bulong ng orasyon mula sa librong iniwan ni Mang Agurang. Sa liwanag ng alaala at dugong matapat, pawiin ang lambong ng limot at ulap. Biglang umihip ang hangin. Sa harap nila, tila napunit ang hangin at bumukas ang isang landas. Ngunit sa harap ng daang iyon ay may nakaharang na nilalang. Isang engkantadang may balat na itim na parang uling, mga mata na mapupula at buhok na abot sa lupa. Ako ang itim na diwata ng kalimot, bulalas ng nilalang. Bago kayo makaraan, kailangang lampasan ang pagsubok. Alin sa inyo ang handang kalimutan ang sarili upang makatawid? Walang kailangang makalimot, sagot ni Tomas, habang hawak ang itak na may langis ng gubat. Ang liwanag ng layunin namin ay mas matibay kaysa sa dilim ng pagkakalimot. Ngunit ngumisi ang itim na diwata at bigla siyang naglaho. Sa halip, lumitaw ang tatlong imahe ng sarili ni Tomas. Bawat isa'y nagpapakita ng isang pangarap. Si Tomas bilang isang mayamang hasyendero, si Tomas bilang pinuno ng bayan, at si Tomas bilang isang mapayapang mangingibig na may sariling pamilya. Nandito ang mga buhay na maaaring piliin mo. Pili ka at hindi mo na kailangang lumaban, hindi mo na kailangang masaktan. Tiningnan ni Tomas ang tatlong anyo. Sa kanyang puso, isang saglit siyang natukso. Ngunit narinig niya ang mahinang tinig ni Kalindang. Tomas, ang sanggol, ang mutya. Isinara ni Tomas ang mga mata, sa kamarahang binigkas ang orasyon ng pagpili. Ang landas ng katotohanan ay hindi palaging madali, ngunit ito ang tanging daang hindi kayang lunurin ng kasinungalingan. Sa isang iglap, naglaho ang tatlong anyo, at ang landas sa gitna ng gubat ay muling lumitaw. Tuwid, maliwanag, at walang tinig ng kalimot. Tumahimik ang paligid. Si Kalindang ay bumalik sa ulirat at sabay silang muling naglakad. Nang lumabas sila sa kabilang dulo ng gubat, muling sumiklab ang liwanag ng araw. Malayo sa unahan, nakita nila ang kabundukan na kinaroroonan ng gubat ng Banwak. Ngunit sa paanan ng bundok ay nakatayo na si Gundoy at ang kanyang hukbo ng mambabarang. Nag-aabang, handang harangin ang sinumang lalapit. Pagkababa ni na Tomas at Kalindang mula sa gubat ng kalimot, sasalubong agad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok ng Banwak. Ngunit hindi pa man sila tuluyang nakakatapak sa paanan ng bundok, humarang na sa kanilang daraanan ang isang pangkat ng mga nilalang, tatlong mambabarang, dalawang engkantong tagasunod ni Bangkilan, at si Gundoy, ang pangunahing alagad ng kasamaan. Sa wakas, nahulog na kayo sa bitag, wika ni Gundoy habang hawak ang baston na yari sa buto ng tao. Hindi na kayo makakaakyat, ibigay mo sa amin ang duwende, Tomas. Hindi ka na makakalaban sa ganitong bilang. Ngunit sa halip na umatras, matatag ang tinig ni Tomas. Hindi ako ang niloloko nyo. Alam kong mas marami pa kayong masasaktan kung makuha nyo ang mutya. Kung gusto nyong makipaglaban, dito nyo gawin, sa lupa ng mga ninuno ko. Bago pa makagalaw ang mga kalaban, mabilis na inilabas ni Tomas ang isang dahon ng bagawak morado at sinunog ito. Naglabas ito ng makapal na usok na kulay lila. Ang mga mambabarang ay napaubo at napaurong, pansamantalang nabulag sa usok. Kalindang, tumakbo ka papunta sa likod ng batuhan, sigaw ni Tomas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mambabarang na may mukhang paniki ang umikot sa likod ng batuhan. Hinabol niya si Kalindang,
Hawak ang isang pangalawang baston na may pulang kristal sa dulo. Sa loob lamang ng ilang segundo ay tila makakamit na niya ang kanyang pakay, hanggang sa isang itim na uwak ang dumapo sa kanyang mukha at kinagat ang kanyang mata. "Kaak!" Sigaw ng mambabarang sabay bagsak sa lupa. Lumipad pabalik ang uwak papunta kay Tomas, at nang dumapo ito sa kanyang balikat, may kakaibang bagay na nangyari. Ang uwak ay nagsalita sa tinig ng matanda. "Tomas, apo ko, oras na para gamitin mo ang apoy ng kalooban." Nanginginig si Tomas sa gulat. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon, tining hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. "Lolo Agurang?" bulong niya. Ang uwak ay muling nagsalita. "Oo, ako ito. Sa huling hininga ko, ikinulong ko ang bahagi ng alaala ko sa ibong ito. At ngayon, kailangan mo ang gabay ng dugo mo para harapin ang tunay na panganib." Mula sa likod ng mga bato, si Kalindang ay muling sumigaw. "Tomas, ang mutya sa sinapupunan ko ay umiinit. May papalapit na mas malakas." Sa malayo, sa itaas ng bundok, naramdaman ni Tomas ang panginginig ng lupa. Biglay lumitaw si Salar, ang engkantong manipis ang balat at may kakayahang baluktutin ang alaala ng sinuman. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang balabal na gawa sa mga alaala ng taong pinahirapan nila. Iwinasiwas niya ito sa hangin at sa isang iglap ay napuno ng ingay ang paligid. Boses ng mga nawawalang nilalang, sigaw ng mga nahulog sa dilim at iyak ng mga sanggol. "Kung hindi kayo titigil, ipaparamdam ko sa inyo ang bawat alaala ng sakit na nadanas ng sangkatauhan," banta ni Salar. Ngunit tumindig si Tomas at hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Binigkas niya ang isa sa mga pinakamapanganib na orasyon mula sa aklat ni Mang Agurang. Sa ngalan ng dugo at ng hindi natitinag na alaala, buksan ang apoy ng diwa at tupukin ang kasinungalingan. Biglang sumiklab ang mutya sa kanyang dibdib. Ang paligid ay napuno ng liwanag, kulay ginto, kulay pula, kulay bughaw. Tila sumanib ang lakas ng kalikasan, diwa at dugo sa katawan ni Tomas. Isa-isang nagsigawan ang mga mambabarang na paso sa liwanag. Si Gundoy ay napatakbo, hawak ang kanyang mukha na tila sinusunog ng apoy. Si Salar ay napaatras at hindi makalapit sa liwanag na bumabalot kay Tomas. "Umatras muna tayo," sigaw ni Gundoy. "Hindi pa oras, kailangan pa nating ipunin ang lakas ni Bangkilan." Nagsitakbuhan ang mga nilalang pabalik sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naiwan sina Tomas at Kalindang, pagod at hingal na hingal, ngunit buo pa rin ang diwa. "Salamat Lolo," bulong ni Tomas habang nakatingin sa uwak na ngayon ay nakadapo sa isang sanga. "Ang laban ay hindi pa tapos," wika ng uwak. "Ngunit napatunayan mong kaya mong gamitin ang apoy ng iyong lahi. At sa bundok na ito, higit mong matutuklasan ang lakas ng isang tagapagligtas." Ang hangin sa paligid ng bundok ng Banwak ay tila mas malamig ngunit mas payapa kumpara sa ibang bahagi ng kanilang nilakbay. Matapos mapatakas ang mga mambabarang at ang alagad ni Bangkilan, nagpahinga muna sina Tomas at Kalindang sa lilim ng isang malaking bato sa paanan ng bundok. Pagod man, hindi mapalagay si Tomas. Ramdam niyang ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Ang katahimikang madalas nauuna sa isang matinding unos. "Malapit na akong manganak," mahinang sabi ni Kalindang habang hawak ang kanyang tiyan. "Ang mutya ay gumagalaw. Ramdam kong kailangan na nating makarating sa puso ng Banwak bago pa man ito lumabas." Tiningnan ni Tomas ang itim na uwak na nakadapo sa kanyang balikat. "Lolo, paano namin mahahanap ang puso ng Banwak?" Sumagot ang uwak. "Ang puso ng Banwak ay hindi basta-bastang lugar. Isa itong espiritual na daan. Matatagpuan lamang sa pamamagitan ng panaginip na sumasalamin sa dugo ng isang tunay na tagapag-ingat ng balanse. Ipagpahinga mo ang katawan mo, Tomas. Hayaan mong dalhin ka ng panaginip sa landas na dapat mong tahakin." Bagamat may alinlangan, sumunod si Tomas. Pumikit siya sa tabi ni Kalindang at sa ilalim ng matandang puno ng banaba, siya'y unti-unting dinala ng diwa sa kakaibang mundo, ang panaginip ng dugo. Sa panaginip, natagpuan ni Tomas ang sarili sa isang lugar na puno ng liwanag. Walang lupa,
walang langit, walang hangin. Tanging mga ugat ng puno na tila nakabitin sa kawalan. Sa gitna ng kawalan ay naroon ang punong banwak. Nakalutang sa hangin, ang mga sangay sumasayaw sa ihip ng isang hindi nakikitang hangin. Sa paanan ng punong ito, lumitaw ang anyo ng isang matandang babae. Nakasuot ng telang pilak at may buhok na kasing puti ng ulap. Ako si Diana, diwata ng sinapupunan ng banwak, wika niya. Narito ka dahil may hawak kang kapangyarihang hindi na nagamit ng maraming henerasyon, ang kapangyarihan ng panata ng dugo. Lumuhod si Tomas, hindi dahil sa takot, kundi sa paggalang. Ano po ang dapat kong gawin? Sa inyong dugo, sa pagsasakripisyo ng sarili para sa liwanag ng iba, magbubukas ang pinto patungo sa puso ng banwak, sagot ni Diana. Ngunit kailangan mong sumubok, kailangan mong ibigay ang isang alaala na mahalaga sa iyo upang makapasok ka. Lumitaw sa hangin ang tatlong alaala. Ang huling yakap ng kanyang ina bago siya namatay. Ang gabing tinuruan siya ni Lolo Agurang ng unang halamang gamot. Ang huling beses na narinig niya ang halakhak ng kanyang mga kapatid na nawala sa baha. Pumili ka. Aling alaala ang handa mong isuko upang maprotektahan ang sanggol na magdadala ng mutya? Nanahimik si Tomas. Napakabigat ng desisyon. Lahat ay mahalaga sa kanyang puso. Ngunit sa huli, huminga siya ng malalim at itinutok ang daliri sa huling alaala, ang halakhak ng kanyang mga kapatid. Pasensya na, mga utol. Kailangan kong piliin ang mas malaki sa sarili kong sakit. Pagkatapos ng pagpili, biglang bumalot ang liwanag sa paligid. Ang punong banwak ay lumiwanag, at sa di kalayuan, isang landas ng mga ugat at liwanag ang bumukas. Sa gitna nito, naroon ang puso ng banwak, isang lihim na lambak sa gitna ng kabundukan na hindi nakikita ng karaniwang mata. Nagising si Tomas, pawisan, ngunit malinaw ang kanyang layunin. Kalindang, alam ko na ang daan. Sundan mo ako. Pinagtulungan nilang akyatin ang likas na daan sa bundok. Hindi ito daan ng lupa kundi ng mga ugat na parang mga hagdan. Sa bawat hakbang, humihina ang hangin at tila ang paligid ay nagiging mas sagrado. Maya-maya lang, narating nila ang isang plataporma ng batong kulay puti at sa gitna nito ay ang punong banwak, buhay at humihinga, tila may sariling espiritu. Ngunit bago pa man sila makapasok sa gitna ng lugar, muling lumitaw ang anino ni Bangkilan, ang pinuno ng mga mambabarang. Nauna akong makarating, bulong ng boses mula sa lilim. At ngayong malapit ng isilang ang mutya, kukunin ko ito at wala nang makakapigil sa akin. Muli, ang liwanag ay sinubok ng dilim. Ang paligid ng puso ng banwak ay biglang dumilim, kahit tanghaling tapat. Ang mga ulap sa langit ay bumigat, at ang mga punong diwata sa paligid ay nagsimulang umiyak ng mga dahong pilak, hudyat ng nalalapit na pagbangon ng sinaunang kasamaan. Sa gitna ng sagradong plataporma, si Kalindang ay lumuluhod na, hawak-hawak ang kanyang tiyan, habang ang mga palad ay nanginginig sa lakas ng mutyang nais nang lumabas. Sa harap nila, unti-unting nagpakita ang anyo ni Bangkilan, dating dakilang albularyo na nahulog sa kasamaan. Ang kanyang katawan ay tinubuan ng mga ugat na itim, ang kanyang mga mata ay kulay abo, at sa kanyang likuran ay may mga nilalang na animoy pinagsanib na espiritu at hayop, mga multong isinumpa. Tunay ngang matatag kayo, Tomas at Kalindang, ani Bangkilan, habang humahakbang palapit. Ngunit ang mutya ay akin. Sa sandaling mailuwalang sanggol, kukunin ko ang kanyang puso, at isasalin dito ang lakas ng daan-daang espiritong itinakwil ng langit. Hindi mo kailanman mauunawaan ang halaga ng liwanag. Sigaw ni Tomas. Hindi ito pwedeng angkinin. Ang mutya ay bunga ng sakripisyo, hindi ng kasakiman. Ngunit ngumisi si Bangkilan, saka sinambit ang isa sa pinakamatandang orasyon ng kadiliman. Ang lupa ay yumanig, at mula sa paligid ng puso ng banwak ay umangat ang mga patay na ugat, itim, tuyo, at puno ng lason. Mabilis nitong pinalibutan sina Tomas at Kalindang.
Habang nangyayari ito, si Kalindang ay napasigaw sa kirot. Tomas, isinilang na ang mutya. Ramdam ko, wala na akong oras. Bumaling si Tomas sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang takot sa kanyang mata. Sa halip, umiral ang paninindigan ng isang tunay na tagapagtanggol. Kinuha ni Tomas ang huling bote ng langis ng apoy ng panata mula sa baul ng kanyang lolo, binasag ito sa kanyang palad at itinapal sa kanyang dibdib. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan, kulay dilaw na may pulang apoy, sumisigaw ng lakas mula sa kanyang dugo. Lolo Agurang, Diana ng Banwak, gabayan ninyo ako. Bulalas niya habang tinutok ang kanyang itak sa lupa. Biglang bumuka ang lupa sa ilalim ni Bangkilan. Isang sigaw ng pag-angal mula sa mga ugat ng kalikasan ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito sapat. Si Bangkilan ay hindi basta-basta matatalo. Muli siyang nagwasiwas ng dilim at isang itim na sibat ng enerhiya ang bumaon sa dibdib ni Tomas. Napaatras si Tomas, duguan, nanginginig. Ngunit bago siya mawalan ng ulirat, nakita niya si Kalindang, nakaupo, at sa kanyang mga bisig ay ang isang munting sanggol na duwende. Umiiyak ngunit may sinag ng liwanag sa katawan. Ang mutya. Sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng ating mundo. Mahina ngunit buo ang tinig ni Kalindang. Tinignan ni Tomas ang sanggol, saka ngumiti. Mula sa kanyang dibdib, piniga niya ang huling lakas at binigkas ang huling bahagi ng orasyon ng dakilang alay. Sa huling patak ng dugong tapat, isinasalin ko ang aking diwa sa liwanag ng bagong henerasyon. Sa pagkamatay ng katawan, ipanganak ang liwanag na di masisira ng dilim. Biglang nagliwanag ang buong puso ng Banwak. Ang liwanag ay sumabog mula sa sanggol. At si Tomas ay niyakap ng apoy at liwanag ng kanyang sakripisyo. Natupok ang katawan ni Bangkilan at ang mga alagad nitong engkanto ay nagsilayas, umiiyak sa sakit habang hinahatak ng mga ugat pabalik sa kailaliman. Ang bundok ay muling tumahimik. Sa gitna ng sagradong plataporma, si Kalindang ay umiiyak, hindi lang sa lungkot, kundi sa pag-asa. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol na mutya ay buhay. At mula sa mga abo sa tabi niya, may lumitaw na isang maliit na punong ginto. Patunay na ang sakripisyo ni Tomas ay hindi nasayang. Makalipas ang ilang oras mula sa matinding laban sa puso ng Banwak, unti-unting bumalik ang sigla sa paligid ng bundok. Ang mga punong dating nalanta ay muling namulaklak ng pilak at ginto. Ang mga hayop ng kagubatan ay nagsilabasan, at ang hangin ay muling napuno ng bango ng mga halamang gamot. Ngunit higit sa lahat, ang liwanag na matagal nang pinipigil ng dilim, ay muling sumiklab sa puso ng kalikasan. Nakahiga sa gitna ng plataporma si Kalindang, pagod ngunit buhay, yakap ang kanyang bagong silang na anak. Ang sanggol ay natutulog ng mahimbing, ngunit ang balat nito ay may munting kislap, isang patunay na ang mutya ng Banwak ay isinilang na. Sa tabi nila, naroroon ang maliit na punong ginto na tumubo mula sa abo ni Tomas. Ngunit kakaiba ang punong ito. Ang bawat dahon ay may porma ng mata, at sa tuwing iihip ang hangin, tila may tinig itong bumubulong. Panata, sakripisyo, pagbabantay. Biglang lumitaw mula sa sinag ng araw si Diana, ang diwata ng Banwak, kasama ang iba pang mga espiritong tagapangalaga ng kalikasan. Sa kanilang mga mata ay bakas ang galak, ngunit sa puso nila ay may pagdadalamhati rin para sa nawalang tagapagtanggol. Ang iyong anak, sabi ni Diana kay Kalindang, ay hindi lamang tagapagdala ng mutya. Siya rin ay magiging gabay ng bagong panahon. Panahon kung saan ang mga engkanto, mga tao, at ang kalikasan ay muling magbabalik sa pagkakaisa. Lumuhod si Kalindang at inalay ang sanggol. Ano po ang dapat naming gawin upang mapanatili ang liwanag na ito? Dapat kayong bumalik sa mga tao, sagot ni Diana. Ang mutya ay hindi dapat manatili sa sagradong bundok lamang. Dapat siyang lumaki sa piling ng mga taong may pusong dalisay, sa mga gaya ni Tomas. Tahimik si Kalindang. Tumingin siya sa punong ginto kung saan nagmula ang huling lakas ng magsasaka. Doon, sa paanan nito, may lumabas na isang maliit na anyo ng liwanag. Ang espiritu ni Tomas.
Kalindang, bulong ni Tomas. Buhay na ang mutya. Hindi na ako kailangan ng mundo, ngunit habang siya'y lumalaki, bantayan mo siya. Turuan mo siyang gumamit ng liwanag hindi bilang sandata, kundi bilang gamot. Hindi bilang kapangyarihan, kundi bilang habag. Lumuhod si Kalindang habang lumuluha. Ipapangalan ko sa kanya ang alaala mo, Tomas. Siya ay magiging tagapagdala ng kapayapaan. At sa isang iglap, naglaho ang anyo ng espiritu, at ang liwanag sa paligid ay naging mas payapa. Paglipas ng panahon, makalipas ang maraming taon, ang alamat ng buntis na duwende at ng magsasakang may dugong albularyo ay naging kwento sa mga baryo. Ngunit hindi ito basta alamat lamang. Sa baryo ng Maluluyon, muling sumibol ang kalusugan ng mga tao. Ang mga pananim ay umunlad, ang mga hayop ay lumusog, at ang mga sakit ay nawala na parang binura. Sa gitna ng baryo ay itinayo ang puno ni Tomas, isang punong ginto na hindi kailanman nalalanta. Doon sa ilalim nito, may isang bata. Bata na may mata ng liwanag, may kamay ng manggagamot, at may ngiti ng duwende, na tinatawag na Tomasik. Si Tomasik ay anak ni Kalindang. Lumaki siya sa piling ng mga tao, tinuruan ng mga engkanto sa gabi, at ginabayan ng espiritu ni Tomas sa kanyang mga panaginip. Bawat taon, sa araw ng kanyang kapanganakan, nagtitipon ang buong bayan sa paligid ng punong ginto. At sa bawat dasal at awit, muling pinapaalala ng lahat. Sa sakripisyo ng iilan, nailigtas ang marami. Sa pag-ibig ng isang magsasaka, nabuhay ang pag-asa ng mundo. At sa malayong kabundukan, habang sumasayaw ang mga anino sa liwanag ng araw, ang mga diwata ng banwak ay patuloy na nagbabantay. Wakas.